Yang mga corrupt politicians na yan, hindi basta-basta nahuhulog yan sa langit. Sabi nga ni George Carlin, nanggagaling yan doon sa kapangyarihan ng mga tao na magluklok ng leader nila. Ngayon, yung mga niluluklok nilang leader doon ay reflection lamang ng sarili nila, ng values nila, ng kung anong alam nila sa buhay. This is Pinoy Extreme and let's talk about corruption. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Laro mo nga, kasi gabi naman may mga lisensya naman sila The thing about corruption is that pag nabibisto siya or nahuhuli siya, imbes na umamin ka doon sa maling ginawa mo, dinadahilanan mo pa. Pinapalusutan mo doon sa different reasons na ibibigay mo para lang makalusot yung ginawa mong mali. Paano gagawin namin? Magbabayad kami ng practice, napakamahal, 50 mil, saan kami kukuha? Pagkain nga ng magulang namin, kulang pa Eto na yung mahirap card. Either mahirap sila or ginagawa nila yung korupsyon para sa mga mahihirap. Yung mahihirap kasi, finufront nila yon doon sa korupsyon na ginagawa nila para mas maging katanggap-tanggap yung paggawa ng mali. Sa pamilya namin Tapos bigla lang uhulihin. Magkatubos nun, wala nang tubos yun. Anong ipapakain namin sa pamilya namin? Magdanakaw na lang kami. O, di ba? Ito yung mahirap doon. They are setting their story into a false dichotomy, meaning dalawa lang yung pagpipilian mo. Either maging kolorum ka na mali or yung magnakaw ka which is mas mali. Kaya mas nagmumukhang tama yung nauna. Henyo, di ba? But of course, that's a fallacy. May ibang option na pwede mong kunin, it's just that ayaw mo siyang kunin kasi nga, either ang dami mong dahilan or ayaw mong mahirapan doon sa mas tamang paraan. Ito ang Pilipinas kung mahal. Ganyan yung mga niluluklok natin. Ang kakapal ng mukha gumawa ng masama. Tapos, kapag nabisto, mas makapal pa yung mukha. Dito mo makikita yung resemblance ng values ng mga bumoboto doon sa values ng leader nila. Nakakabaliw na sa Pilipinas na mga bats natin kung ganyan yung nangyayari. Yung mga tao mismo na dapat sumusunod sa batas, sila mismo yung bumabali dito at sila pa yung matapang. Oh, 'di ba? Kung sino pa yung bumabali ng batas, sila pa yung matatapang. Ngayon, hindi lang specific yan para sa mga congressman, politiko, mayor, so on and so forth. Pero up to the lowest level ng tao, nakikita yung ganyang ugali. Kasi nga, again, pasa-pasa ng values yung mga bumoboto na nagre-reflect doon sa mga naiihalal na politiko. Na pinaglalaban nito. Tulad ng sinabi ko sa inyo mga kabatas natin, no? We have to be brave also. Because these people, mga kabatas natin, itong sina Joel Chua na masasamang tao, ang tatapang nila. We have to be brave also to fight for what is right. Well, it's not just bravery that we need. Okay? We need to also see how they are moving, how they are playing the game so that we could anticipate their next move and to create a counter doon sa pinaggagawa nilang kalokohan. Kasi nga, yung iba sa sobrang normalize ng pagiging corrupt, inaamin na nila on public. 'Di ba? Katulad niya ni Joel Chua. Aminado siya doon sa pinaggagawa niyang illegal, pero sila pa matapang to defend yung pinagagawa nila. Kasi nga sa tingin nila, madaling utuin ng Pilipino. 'Di ba? Magpalabas ka lang ng ibang news. Like, for example, kabit. Dati nga nung bata-bata pa ako, ang pinakaunang pan-distract dyan, yung mga multo or aswang. Ngayon, nag-iba lang. Pero, we are the same distracted Filipinos that they are trying
to stupefy kasi nga alam nila yung kahinaan ng mga masang Pilipino. Which is madali tayong madistract, madali tayong maawa, at hindi natin alam kung ano yung pinaggagawa nilang mali. This is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. See? Nagpapalusot pa siya. Sino bang nagpatayo ng mga barangay hall doon sa sidewalk? People of Manila ba? No! Ikaw yung nagpatayo noon. So, bakit iibahin mo yung bida or yung subject ng kwento kung ikaw yung doer ng aksyon? Dapat po kami, ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Makabuluhang proyekto ba yung ginawa mo na pinatayo mo yung barangay hall sa sidewalk? Sige nga, alatang hindi mo pinag-isipan yung project na yun. Wala po siyang ginawa kung hindi gibain ng gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Bakit hindi gigibain yung proyekto mo? Illegal nga yun. 'Di ba? Tsaka ito na yung forever palusot ng mga politiko na makikinabang naman dyan yung taong bayan. Mali nga! Mali nga yung proyekto in the first place. Wala dapat ganun dun sa sidewalk. Tapos dahil may makikinabang na iilan, ipipilit nyo pa rin yung proyekto na yun. Kagaya po nung giniba niyang barangay hall. Ako po'y matagal na nananahimik. Pero alam po ninyo, umikot po kayo sa Maynila. 90% ng barangay hall nasa kalye. King inang reasoning yan. So 90% mali, gawin na nating 100%. Total, mali naman na pala yung 90%, di ba? Ay, grabe. Ganyan. I'm lost for words. Bakit ganyan mag-isip ang Pilipino? 'Di ba? Malaking porsyento na yung mali. Gusto pa ba natin gawing 100%? O ngayon, kung sinasabi po niya na ito po ay illegal, di dapat lahat po yan, gibain niya. Hindi yung pinipili lang niya yun sa akin at saka kay Congressman Valeriano. Pumunta po kayo sa Abad Santos, meron po diyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yun. Boy, binigyan mo na extra trabaho. Imbis na hindi ka nadadagdag pa, di ba? Nagtayo ka ulit ng extra trabaho, sayang yung pera, tapos gigibain lang. Di ba? Tapos ay my God, ipagtatanggol mo pa. Paano ka nanalo? Whew. Pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Now, this is a very common argument when it comes to how justice system works here in the Philippines. Ang hindi lang kasi maintindihan ng mga tao na yung pagnanakaw ng bigas na yan, mas madaling i-prosecute because most of the evidences are already there. Caught red-handed. Samantalang yung corruption, 'di ba? Katulad ng mga ghost projects na yan, so on and so forth, yung evidence to prosecute is going to be a much more complicated task than doon sa nagnakaw ng bigas. Kaya nga, ang isa sa ina-advocate ko is mas maging matalino tayo doon sa mga gumagawa ng krimen para hindi man natin ma-prosecute pero at least mapigilan natin na makapasok sila doon sa position of power at hindi na sila makapagnakaw in the first place. Now, I'll give you the best example. Alam niyo yung kaso ni Bong Revilla? Na-prosecute hanggang doon sa secretary niya. Nakulong yung secretary niya at namatay doon sa loob ng bilangguan. Now, I'll ask you this. Naniniwala ba kayo na hanggang doon lang yung dapat
na i-prosecute. But nonetheless, kung ano yung kaya niyong paniwalaan, ang pwede lang tanggapin ng korte yung ebidensya. This is Pinoy Extreme. Have a good day.